Bah, pera-pera na yung usapan. Naglabas pala ng willing daw maglabas ng 20 million ang Kingdom of Jesus Christ para lang ma-identify kung sino makakapagturo daw, kung sino ang nasa likod ng 10 million reward para kay Kibuloy na may iba't ibang kaso sa korte. Aba, ay kakaiba ito. Ibig sabihin, ang gustong malaman ngayon ng Kingdom of Jesus Christ, sino ang nasa likod ng 10 million reward? Saan galing ang pera? Kaya kailan tinapatan ng doble para naman sa kung sino makapagtuturo. Abay, kakaiba ito ha. Pakinggan natin itong kanilang isyong ito. Million pesos. Ang sarap ng buhay. O, panoorin po natin ito mga kababayan. Interesado kayo sa bounty na 10 million. O, sino ang Me. author ng 10 million na yan? Sige, kayo, kung pera ang hanap ninyo, hanapin ninyo sino ang punuan nitong 10 million nito, gawin namin 20 million, dalhin ninyo dito, sino ang author ng 10 million na yan? Ayan o. So, ang linaw ha. Nag-o-offer sila ng dinodoble nila yung 10 million para lang ho ma-identify kung sino daw ho yung nasa likod ng reward system. Wow! Ha? Ayan po, isa ho yan sa mga opisyales ng Kingdom of Jesus Christ dun sa Davao. Yan ay nung press conference nila ng isang araw eh. Natabunan lang po yung isong yan pero lumabas na eh. So, nagkaka-interest sila, pinag-i-interest nila sino ang nasa likod na naglalabas ng pera para sa pag-aresto kay Kibuloy at kanyang kasamahan. Kung yung mga gurita, 15 million yan. Unang tinapik na natin dito. 10 million kay Kibuloy, 1 million is dun sa kanyang 4 pang kasamahan o 5 kasamahan. Yung isa, si Pauline Canada, nahuli na ibigay na nga yung 1 million dun sa informante. So 14 million itong natitira. Pero kay Kibuloy, 10 million. Pero ngayon, sinasabi nito na opisyalis ng Kingdom of Jesus Christ, dodoble nila kung sino makapagsasabi, makakapagturo. Bakit? Sino magtuturo doon? At wala naman nung malinaw na dokumento yan. Dahil kasi pagka reward money, cash yan eh. Hindi naman dinadaan sa cheque yan. Reward cash yan na binibigay. Talagang anong level na usapang? Ano itong usapang ito? Mukhang bumababa na sa level na pera-pera ang labanan. Sige, abangan natin. Kung yung mga gunita, si Kibuloy ay tinuturing ng Pangulong Marcos at ng Department of Interior and Local Government na si Benor Abalos na pugante. Dahil nga doon sa warrant of arrest, ilang buwan na galing sa RTC ng Pasig at sa Davao, ay hindi ho siya susurrender at nagpapahuli. Pati na rin yung warrant of arrest galing sa Senado. Ayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Malaya kayo sa inyong mga comment at kuro-kuro sa usaping ito na humahantong na sa pera-pera. Nagpapatunay na marami silang pera kasi dinodoble ang reward. Pero ibang klaseng reward naman yan. At paki-review na lang po ninyo, paki-like na rin po ninyo ang mga video na aking tinatapik or tinatalakay, story, topic dito ho sa MA Pinoy TV at Mike Abi Opinions. Okay? Sunod na pag-usapan natin, ito namang, talagang hindi po hindi lumalambot, hindi lumalamig ang issue. Ay kinumpirm na po ni Congressman Benny Abante ng Maynila na siya chairman ng Committee on Human Rights sa Kongreso na nag-hearing ng 4 o 5 beses na yata sa issue nung usapin sa nakaraang administrasyon. Dito, lumalabas nga on record na may bayad na 10,000 pesos per ulo. 10,000 piso ang binabayad daw sa police parang reward. Reward na naman. Kasi naman makaka-encounter ba o nakakapatay? Wow, grabe. 10,000 piso ginagawa ng polis kapalit ng utos na tungkol sa war on drugs. Ayan po on record sa Kongreso. Yan ang nakakalungkot. Kaya pala nun parang araw-araw. Sa isang araw, ang dami nang namamatay sa ilalim ng Duterte administration sa kampanya laban sa illegal drugs. Yung pala merong reward money. Halagang 10,000 pesos, pumapatay sila para lang magkaroon ng reward at magkaroon ng accomplishment na sa war on drugs, di ba? Talagang malinaw na extrajudicial killing, malinaw na paglabag sa karapatang pantao. Paano nga yung lulusutan yan? Monitor ng ICC ang galaw na yan. Kasi on record. At sinabi na nga ng Kongreso
ng mga congressman na naging topic ko na rin isang araw, yan ay public document. Pwedeng gamitin ng ICC yung mga record, record na nakukuha ng mga committees ng Kongreso tungkol dito sa isyong ito. At on record yung pag-amin na 10,000 pesos ang bayad sa pulis noong mga panahong yun. Kawawa naman. Kaya pala nung isang araw yung hearing yung lolo o father yata nung 6 years old na naglalaro lang, nadamay. Nabaril yung 6 years old na naglalaro lang nung mag-operate ang pulis. O kasama yun sa binayaran yung nakapatay ng halagang 10,000 pesos at pinalabas na successful ang operation laban sa illegal drugs. Napakasamang dating. Grabe ho yan. Yan po ay public record o nasa record po ng Kongreso. Kung wala man ito sa record ng pulis, pero dahil mayroong ongoing investigation, lumalabas dahan-dahan, malinaw ang mga naglalaglagan na sila. Inilalaglag na ng mga PNP na naimbestigan sa Kongreso kung sino-sino ang mga nag-utos sa kanila sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Nakakalungkot, pero naaaring nakakagalit na rin dahil sa halagang 10,000 pesos, kumukuha sila ng buhay. Ang lupit, Sana may mabigyan ng hustisya, mabigyan ng katarungan ang lahat ng biktima. Dahil nga talagang malinaw na ang karapatang pantao ay hindi nirespeto ng mga panahong yun. Ang lupit talaga. Okay? Sunod na ating pag-usapan, eto na. Hindi talaga patuloy ang iinit pa rin sa Davao ito Ganun pala, kaya pala low crime rate sa Davao City. Fake pala umano yung report or walang nagre-record at walang nagre-report ng lehitimo na talagang kung ano ang kalagayan ng peace and order ng Davao City. Kaya nagagalit po si General Torre, Regional Director ng Region 11, sakop ang Davao City, na discover niya may discrepancy dun sa blatter report, police blatter report. Hindi nakarecord ang mga totoong nangyayari. In other words, parang pinagtatakpan ang totoong crime rate ng Davao City sa nakaraang mga taon at araw. Nako, naloko na. At sabi ni General Torre, hindi niya papayagan ito. Kailangan ilabas ang totoo. So, kaya pala, ganyan ang report na pinapalabas nilang mababa ang crime rate, tahimik ang Davao kasi, salamat Doc doon sa police blatter. Ay mahalaga yung police blatter kasi public document yan. Yan ang pagbabasihan. Diyan inire-record kung ano ang kalagayan 24 hours sa isang city, sa isang bayan, sa isang lugar. Kaya nga may police blatter. Mukhang involved dito 16 o 19 yatang pulis, mga porsyento ng pulis ng Davao City. O baka kaya nagagalit si Mayor Baste Duterte kay General Torre kasi nabuko ito. Sabi ni Torre, nakita niya may discrepancy, may malaking pagkakaiba sa totoong record ng crime rate ng Davao City. Naloko na. Ano yung masasabi dyan? Talagang nagpuputukan at hindi maitago ang mga issue. Wala talagang pwedeng, lalabas at lalabas talaga ang katotohanan. Any comment, reaction, malaya po kayo. Please, like lang po nitong ating mga video. Kung hindi pa kayo nakakapag-follow o subscribe, please subscribe na rin po dahil tuloy-tuloy ang ating mga paghahayag ng totoong nangyayari at suporta natin sa ating administrasyon under President Marcos.